Ah, what a life. So, hi guys. So, yan. Today is Tuesday. So, isi-share ko lang sa inyo kung bakit ano nangyari sa akin. So, guys, ang hirap mayroong kang sakit, to be honest lang. So, sa mga hindi nakakaalam, ako po I have a stomach problem. And wala pang exact findings kung ano siya meron sa tiyan ko. Kasi every time na nakakain ako ng hindi maganda or oily or something na hindi gusto ng tiyan ko. So, magkaroon ng upset yung tiyan ko. So, maging bloated siya and then hanggang maramdaman ko yung palpitation ng stomach ko sa tiyan and then hanggang aakyat siya sa sikmura. So, yung sikmura para kang alam mo yun, yung sensation niya is sometimes medyo mahapde or sometimes yung sensation niya bloated siya. Para siyang may hangin na umakyat dito sa may ribs natin sa ilalim ng puso. Ito sa may sikmura. And then you feel na para kang nabubulunan ka or something na may nakabara sa lalamunan mo, something ganon. So, it's not easy to handle it. It's not easy to deal with it daily kasi ang symptoms niya bukod sa gano'n yung bloated ka at parang nababarahan yung sikmura mo, manghihina ka guys. So, para siyang kabuhi sa Bisaya. And then, um, yung feelings na parang may matay, malabo paningin mo. And then, um, alam mo yun, yung, di ba, pag parang may matay ka, yung paningin mo, meron siyang something na may mga aninipot sa Bisaya or something stars yung paningin mo sa gilid ng eyelid or eyeball mo. Yun yung pakiramdam mo. So, ang ginagawa ko guys, iniinuman ko siya ng mainit na tubig and then dinidiin ko yung sikmura niya, tinatalian ko siya, ayan, tinatalian ko siya and then sometimes yung position ko nakadapa, sometimes yung parang yun, yung nakaganyan para maipit yung tiyan para yung pagiging bloated mo is ma-release niya. And then, bakit ako nagkaganito? Just because sa lifestyle. Kasi before, when I was studying pa sa high school and even elementary, I was a working student before. So, laging na lilipasan ng gutom, late na ng kain, pumapasok lang na sa school na walang kain. So, yun dating malakas yung stamina mo, malakas yung immune system mo. Ngayon, ay hiba na, hindi na kaya. So, sa mga kagaya ko dati na pabaya sa sarili, so, you all you have to do is to, wag kayo mag-skip ng breakfast, lalo na breakfast and yung mga meals nyo, kumain kayo on time kasi yung katawan natin may body clock tayo. So, every time na mag-signal siya, mag-release siya ng acid. Yung acid na yun ay pangpatunaw sa mga kinakain natin. So, suddenly, dahil hindi tayo kumain on time, wala po siyang tutunawin. So, ang tutunawin niya ay yung small intestine natin. So, magkaroon ng mga gas-gas or something sugat-sugat because ang acid guys is nakabutas po siya ng sikmura natin. So, kung ganun, consistent yung ginagawa natin, so, humantong sa ganitong karamdaman. So, it's not easy kasi even yung magpupup ka, parang hindi stable yung tiyan mo, mahihilo ka guys. So, ayun, gusto ko na natutulog, nakahiga, kasi parang tatayo ako is mabubol ako or mahimatay. So, kanina parang lalo na pagkabahan ka, magpapanik ka. Iyan yung talampakan ko nangingitim diyan guys. Yan na party ng ilalim ng paa. Nangingitim yan siya guys pag hindi okay yung tiyan ko or something ayan nababothered na ako or nasi-stress na ako once na mag-start na nangingitim siya, ibig sabihin hindi ako okay. Don't stress your mind.